payak. Malinis. Masaya. Kung ang hanap nyo ay sleepy old town kung saan pwede kayong mag-relax, isa na dapat ang San Carlos, Negros Occidental sa susunod na destinasyon sa inyong bucket list. Sa loob ng 3 araw, pwede nyo nang maranasan ang pagiging lokal dahil maraming lugar na ipinagmamalaki dito na homegrown. Here you go. Just the way I like it, black coffee. Ako, yun yung binabalik-balikan ko talaga sa pag-inom ng kape. Ilang years na ho kayong bumabalik dito sa Titing's Cafe? Every day, every morning, afternoon, you can Every morning and every afternoon. Yes, and the coffee. Coffee. Yung coffee And the nila coffee is talaga really, dito. really It's pretty good. native na native. At habang narito, you should act like a local too. So, nandito tayo ngayon sa Sipaway Island, which apparently means safe away. Sinasabi nila sa akin, kinento lang nila. Kasi may mga ibang probinsya, Friday, no plastic day. Ito, everyday. Every day na. Chill weather. I like, sometimes you like it like that. It's just quiet. Nakakayak siya. Nakakayak siya. Kain tayo. Surprised. Okay, I didn't expect it to be this nice. It's just really, really nice. I mean, I really appreciate this. Super. So after a 10 to 15 minute trek pataas, dito tayo ngayon sa Mayana Peak. Kilalanin pa natin ang natatagong ganda ng bayan ng San Carlos Negros Occidental. Sa ilang nakatagong sulok ng San Carlos City, may maliliit na sorpresa, tulad ng hot spring mini resort na to. Maliit lang ang pool, kaya kailangan nyong magpa-reserve bago pumunta rito. Kung hindi, kailangan nyong maghintay dahil pupunuin muna nila ng hot spring water ang kanilang man-made pool. Kung sa bagay, pwede na rin itong maging parte ng inyong therapeutic experience. Kadalasang homegrown experience ang ipinagmamalaki rito sa San Carlos City, tulad ng restaurant na to sa May Plaza. Panlasang tradisyonal na hinaluan ng makabago, pero meron pa ring pusong lokal. Sabayan nyo pa ng kanilang homemade hot sauces. Isang kakaibang experience talaga. Talagang maganda ang view sa San Carlos City, lalo na kung nasa itaas ng bundok. At kung nasa peak na rin lamang, subukan na mag-drop by sa isa sa mga famous restaurant dito at sampulan ng kanilang pinagmamalaking specialties na nag-uumapaw sa beans o kung tawagin nila rito ay habichuelas. Isa sa mga produktong tinatanim sa San Carlos ay ang habichuelas, na siya namang karaniwang sangkap sa mga lutuin gaya ng pork and beans at iba pa. Pero sa restaurant na to, iba't iba pang mga putahe ang niluluto nila na may habichuelas, mapa-traditional man o bagong recipe. Okay, so kapag may chance kaming makahanap ng restaurant sa tuktok ng bundok, susubukan naming i-feature yan. Nandito tayo ngayon sa Gilas at the Peak. Look at that. Kita mo yung view? Pero ngayon, we're featuring different types of dishes na ang key ingredient ay beans. Ang tinatawag nila dito ay habichuelas. Ito raw yung common food na ginagawa nila using habichuelas kapag maraming tao. No? This is soup-based. May halong habichuelas, may halong pork, may halong repolyo. Meron tayong salad. We have a squid dish. We also have a shrimp dish na may habichuelas, na may seaweed. And we have soy
braised pork. Rice na... Is this squid ink with salted egg? Ah. Uy, kanin pa lang, panalo na. This is very close to home for me. Dahil kapag Sunday lunch, kinakain namin ito. But it's iba yung pangalan sa amin, but very similar yung ingredients. Very similar yung taste. Alam mo, siguro parang kumakain ka ng pork and beans, pero ito fresh. Yung sensation of eating the beans and then you mash it inside your mouth, yun yung masarap na sensation. And it's very hearty. Apparently, one of the reasons why we're featuring beans dahil sa Negros, hindi masyadong common. Pero dito sa San Carlos, hindi siya scarce. Nagkaroon ng competition sa mga bagong dishes na may halong beans pa rin, no? Ito yung pinanalo ni Chef sa kanyang entry. May seaweed, may shrimp, may cherry tomatoes. Wait, it's good. And it's colorful. Squidrito. Unang lasa, alam mo na kagad, it's a Mexican dish, parang gano'n. Yung kakaiba lang talaga, yung inihaw na pusit. Pero astig. Kain tayo. Mahilig ako sa kape. Magandang panimula ng araw ko ang paghigop na mainit at matapang na kape. Dito sa bayan ng San Carlos, ang locals na mahilig sa kape, dito ang punta sa Titing's Cafe. Mapa-office worker na papasok pa lamang sa trabaho o health buffs na katatapos lamang ng kanilang morning exercise routines. O kaya naman ay yung mga nakasanayan ng pumunta rito para tumambay. Kung sisimulan ng paglibot sa San Carlos ng maaga, magandang dito magsimula para maramdaman talaga ang local vibe. Parang alam mo, sa labas pa lang nakita namin na yung signage pa lang ng Titing's Cafe, parang medyo matanda na. Yes, yes. Ilang years na ba itong cafe na to? Not years, decades. Decades? Yes. Okay, I think ilang decades? It started 1950s. 1950s. Pagdating sa pagkain, anong kinakain nila? We have what we say, puto maya, and then budbud. Budbud, suman. Yeah, suman. Before, when my grandfather started, Okay. it was in the public market. Public market. Yeah, but nasunog yung public market before. Nasunig. Importante kasi yung mga turista, hinahanap nila yung sobrang lumang establishment na pinupuntahan ng mga locals because, you know, they feel that it's a trusted establishment. They keep on coming back because I guess they enjoy the food and the beverage. Sa isang sulok ng cafe, nakasabit ang mga mug o tasa. Pero ito ay mga gamit na, hindi brand new at hindi rin for sale. Parang napansin ko, meron din kayong parang... Cups, may mga collection of cups. mugs. Collection of mugs dahil ito po ba yung mga mugs ng regulars, no? Regulars, At patrons. patrons. Oh, yes. At yun din yung ginagamit. Oo. And our servers, including me, we already know who's the owner of the mugs. Right. Do you write names pa and everything? No, because yun na yun eh. There you go. Just the way I like it, black coffee. Ako, yun yung binabalik-balikan ko talaga sa pag-inom ng kape. Amoy pa lang, that's the first sense, di ba? Pwede. Sa tagal na ng Titing's Cafe, hindi na nakapagtatakang meron na silang mga forever suki. Ilang years na ho kayong bumabalik dito sa Titing's Cafe? Every day, every morning, afternoon, you cannot. Every morning and every afternoon. Yes. Ano po yung paborito nyong in-order dito sa Titing's Cafe? Coffee. Kape. Yeah, with Budbud. With budbud. Bakit po dito kayo pumupunta since time immemorial? because the father of his girl is my Friend. Knights of Columbus. I am Ah, also there you knight, go. so Knights I of Columbus. Yes. usually come here. Yes. Nice. Ah, That's wow. why I opened that to have in that the
father died. I mean, I'm still doing here. Yes, yes. So, mukhang kayo, kape yung in-order nyo? Yeah. Ma'am, how do you take your coffee? Black? It's always black. Just black? Yeah. With sugar? Ilang years na ho kayo pumupunta dito? Tagal na tagal. Tagal na talaga. So, dalaga pa ako, ano na ako dito. Parang ang daming mga coffee shops na nagsusulputan sa iba't ibang lugar, pero ito pa rin yung pinupunta ng mga tao. Main reason maybe is just within the city. And the coffee. Coffee. Yung coffee nila talaga dito. Really It's pretty good. native na native. Native, yeah. Before your father passed away 2 years ago, you were a registered nurse, di ba? Yes, a registered nurse. A call center agent. Call center for agent. 5 years. For 5 years? Yes. Pero you felt the need, dahil because you're the only child, Yes. you felt the need to take over. Yeah. Why? The people of San Carlos City goes here every day. Right. Every day. It's like it's their routine. It's part of their routine. Kapag hindi ka nag-take over, who will take over? So you're open 7 days a week. 7 days a week. From 4 a.m., let's say 3 to 4 a.m. to 6 p.m. You think about it, parang we have different coffee shops from abroad which serve multiple coffee products. But here you are, since the 1950s, you guys have pretty much the same menu. Serve very simple coffee and food. Pero people come here, people come back because it's, And for that, we're grateful. di ba parang it's a fixture sa buhay nila, no? Yes. Hayaan ang sikreto ng Titing Cafe. Sa ilang higop lang ng kape, kahit paano, guguhit na rin sa inyong sikmura ang local vibe. At kapag tumatagal-tagal ka pa, magiging bahagi ka ng isang coffee-loving family. Dahil nakapagkape na ang mga taga San Carlos, umpisa na ng kanilang pagsabak sa trabaho. Sir, saan po ba yung tamang daan? Dito po yung daan patungong palengke. Doon yung papuntang palengke? Sige po. Sa bagsakan ng bayan ng San Carlos, dumarating ang iba't ibang produkto mula sa iba't ibang barangay at bayan ng Negros. Dito maaring bumili ng bultuhan. Pwede rin namang tingi-tingi. Pero isa ang sigurado, ang pagkasariwa ng mga paninda rito. At dahil dito nga ang bagsakan ng mga produkto, bago makarating sa palengke, may konting diskwento pa kapag dito namili. Sa tuwing Thursday, may maraming mga prutas na binabagsak dito galing sa ibabaw doon sa bundok. Okay. Pero mas maraming binabagsak na mga produkto tuwing linggo. Tuwing linggo. Oo, kasi palang halimbawa pag Thursday, nag-iipon na sila ng mga prutas para i-transport nila pababa dito sa city. Ano po ba yung mga produkto, yung mga ani na kilala? Mangga. Mangga. Kahit hindi season, marami talagang mangga dito sa San Carlos. Di gaya nito. In season ng avocado ngayon, Oo, no? avocado ngayon. Okay. Tsaka may mga saging din tayo dito, sir. Dito na side, sir, ano naman yung mga gulay. Mga gulay. Oo. Okay. Oo. Tingnan mo mga sariwa pa. Galing pa yung babaw. Sa ibabaw ng sa bundok. Magkano kilo? 60. 60 na. 60. Ay, bawang. 100. Madaling araw, pupunta na yung ditong mga may-ari ng mga tindahan doon. Kaya pagdating doon, may tubo na yung yung mga tinda nila. Pero ang kaibahan ng palengke nito, stricto sila sa pagpapatupad ng no plastic policy. Ang mga produktong pinamili, sa halip na sa plastic ay pinabalot nila sa lumang dyaryo at mga dahon. Halimbawa, nabili sila ng isda. Oh. Pwede yung ginagamit nila yung dahon. Dahon. Mas maigi, may dala silang net bag. Net bag. Oo. Para reusable din. Oh, reusable din. Kasi may mga ibang probinsya, Friday, no plastic day. Ito, everyday. Everyday. Everyday na. Kahit bawal ang plastic sa karamihan ng mga paninda, may ilan namang exception dahil mahirap naman daw ibalot ang mga yon kung hindi plastic ang gagamitin. Kasama sa mga exempted ang yelo, ice candy,
chicharon, tinapay, asukal, hiwa-hiwang prutas, margarine, at iba pa. Observation ko lang kasi na zero plastic yung ginagamit na nila dito sa San Carlos. Ginagamit nila sa pang-wrap nilang ng mga produkto ay newspaper, pero hindi local newspaper. I actually don't know kung anong language. Saan nila nakukuha yung newspaper na foreign, which should be more expensive than getting local newspapers. I guess we have to find out. Gusto lang na malaman kung saan nakukuha yung pangbalot. Galing daw to Manila. Binibili namin. Isang kilo, 40. Bibinta rin namin ng 50 per kilo. Oh, ito isang kilo, kalahati. Ang ginagamit dito, mga old news. Tapos kahit anong old news, basta yun ang magabalot namin. Wala na ba? Maliban sa maliban sa plastic. Bukod sa palengke at sa mga old school cafe, isa pa sa sikat na pasyalan sa bayan ng San Carlos ay ang People's Park. May freshwater swimming pool pa na pwedeng paliguan at malawak na espasyo kung saan pwedeng mag-jogging at biking. Come dinner time, it's always a good idea to eat the best local specialty. Kapag sinabing Negros, isa na riyan ang kanilang sikat na bersyon ng inihaw na manok, ang inasal. Juicy chicken smothered in their secret marinade and grilled to juicy charred perfection. Dito sa Tio Apins, matitikman ang chicken dish na to kasama ng iba pang putahe. Kung isinama ka na ng local friend mo rito, siguradong hindi siya mapapahiya sa iyo. Si Apin po ay father ko po. Tawag sa kanya is Tio Apin, mean to say parang Uncle Serafin. Para sa akin is yung panimpla namin kasi unique siya eh. Yung service namin dito is quality service. At the same time, we make sure na talagang yung food namin is fresh. Yung mga pinaka-ingredients namin is hindi siya pang commercial. May added spices pa kami na yun ang nakakapasarap ng inasal namin. At the same time, affordable siya. Same amount, medyo busog na sila at masarap pa yung pagkain namin dito. Pork barbecue, 2 stick plus isang rice, that's 54 pesos. Sa inasal is 85. Kumbaga, isang buong part ng thigh, saka yung leg part, and then the rice, that's 85 pesos na po. Yahero tip, masarap ang kanilang chicken inasal, pero panalo rin ang lechon manok at nilagang baboy. Kung merong traditional cuisine na maaring lantakan sa town proper ng San Carlos City, siguradong meron din dito sa mabundok na parte ng bayan. Wala ba ba? Wala ba bang lumalabas na lyrics sa baba ng TV nyo? Feeling ko na sa loob tayo ng music video. Anyway, ganda ng lugar na to guys. Nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang La Vista Highlands Mountain Resort sa San Carlos City. Alam mo, medyo elevated. Yung klima malamig even though it's summertime. So, ibig sabihin nun, mas lumalamig pa pag tag-ulan or medyo pag bandang December na or January. That's why, di kailangan ng aircon. Electric fan lang, buksan mo lang yung bintana, everything is good. Isa sa magagandang katangian ng San Carlos City ay ang pagiging coastal nito, kasabay ng pagkakaroon nito ng kabundukan. Sa matataas na parte ng mga bundok, matatagpuan ang mountain resort na to kung saan ma-enjoy ang sariwang simoy ng hangin at magandang tanawin. Lalo na kapag gumamit ka ng kanilang zipline na may kabuong haba ng 1.5 kilometers, 750 meters papunta, 750 meters pabalik. Mula rin dito, matatanaw ang ilang lugar na may hahantulad sa Chocolate Hills ng Bohol, ang Prosperidad Hills. Lechon kawali na paborito natin, but I think this is native. Ito naman ay inihaw na manok. Fresh talaba. We're talking about, we're eating like Negros dishes. Specifically this one, ito yung tinatawag nilang kansi. Para siyang bulalo, pero may konting asim. Yep. You know, we've been to so many resorts and hotels and pagdating namin dito, surprised. Okay, I didn't expect it to be this nice. I mean, it's not like wow, 5-star, no, but it's just really, really nice. I mean, I really appreciate this. Super.
Mula sa Bacolod City, humigit kumulang 2 oras ang land travel papuntang San Carlos City. Along the way, dadaan kayo sa mabubundok na parte ng bayan. Tiyak, unti-unting matatanggal ang inyong stress habang bumabaybay sa kahabang ito. Alright, good morning mga biyero. Pasok tayo. Okay, no air conditioning system. Hindi mo kailangan. You have a ceiling fan, comfortable bed, TV, restroom. You know, I keep on telling, since the start of our stay here, parang it's just really nicely built. Apparently, nalaman namin, after an hour or two, yung owner nito ay isang architect. This is probably the highlight. That's the beauty of San Carlos City. Or the mountains surrounding it. Really beautiful. It's probably my favorite city in Negros. Yes, love it. Kung hindi ka pa kontento sa patingin-tingin lang, may isang option para sa'yo. Isang 10 to 15 minute trek lamang ay mararating na ang isa sa pinaka-Instagram-worthy locations ng San Carlos City, ang Mayana Peak. So after a 10 to 15 minute trek pataas, dito tayo ngayon sa Mayana Peak. 750 meters ang taas o almost 2,500 feet above sea level. At mula rito ay matatanaw ang iba't ibang parte ng San Carlos City. Kung walang fog, na-overlook natin yung yan, Cebu, Toledo. Ah, okay, Oo, kaso, yan. di makikita na yung gawa ng fog eh. Pero okay lang kasi kung minsan yun yung habol din ng mga tao. Fog. Oo. So, tama-tama lang din yung pag-akyat natin, hindi masyado mainit. Nagulat nga ako kasi magti-12 na noon. Tapos hindi ganun katirik yung araw. Pero ang okay dyan dahil feeling ko kahit sa mga turistang hindi able or physically able or medyo talented pagdating sa pag-akyat, kakayanin nila eh. Oo. Di ba? Hindi naman ganun kahirap eh. Oo. Tsaka, ang laging nadayo dito, mga taga Bacolod. Bacolod. Oo, yung mga taga Ilonggo. Yes. Sila yung mahilig talagang mag-explore. Mag-explore. Oo. Maganda dito. Tinawag daw itong Mayana Peak dahil noon marami daw matatagpo ang Mayana plant sa lugar na to. Ngayon, isa na ito sa pinakadinarayong atraksyon sa lugar. Pwede magtanong, taga saan kayo? Bacolod. Bacolod. Paano nyo nalaman tong Mayana Peak? Through friends din. Through friends. Tapos nun, nahirapan ba kayo paakyat? Medyo. Sakto lang. Especially sa kanya. Hindi ka prepared. So, enjoy naman kayo sa scenery. Yes! Alright. Ayos. Salamat. Picture kami. Kuya, pa-picture kami. Oh, sige, ako kukuha. Sama, okay. Biyahero tip, kung malamig ang panahon, madalas na nababalot ng ulap ang tuktok ng Mayana Peak. Pero kung maghintay-hintay lang, hoy, nahahawi naman ang ulap at makikita na ang magandang view ng bayan. So it's up to you. Sea of clouds o majestic view. Pero why not both? Kung mas adventurous naman at medyo sisiw na sa inyo ang 10 to 15 minute treks, let's kick it up a notch and trek some more. About 1 hour more. Mararating nyo ang Magon-on, isang 3-level falls na lumalagaslas ang tubig lalo na kapag dagulan. Bukod sa inland bodies of water na pwedeng masilayan at ma-enjoy sa San Carlos City, meron pang maaring gawin sa tubig. Across the sea and underwater. Sa Sipaway Island, matatagpuan ang nag-iisang dive shop sa bayan. At mula rito,
iba't ibang dive sites ang maaring masisid. And we have some little surprises. Surprise number one, I will not tell you. But on this dive, you have more than 1 hour. Okay? Any questions? Ang Sipaway Island ay matatagpuan sa may bungad ng Tañon Strait na siya namang naghihiwalay sa mga isla ng Cebu at Negros. Ang Tañon Strait ay isang protected seascape simula pa noong 1998. Dito raw matatagpuan ang iba't ibang species ng marine mammals tulad ng whales, dolphins at iba pa. Makakita kaya tayo ng mga to sa ilalim? Medyo malabo ang tubig nang sumisid kami. Siguro ay dahil medyo umulan-ulan sa mga nakalipas araw. Pero hindi ito naging hadlang para makita ang ilang bagay sa ilalim ng tubig. At mga sinasabing surprise ng aming dive master. Yun. So, ang nakita namin sa baba ay mga superhero. Andun si Neptune. Andun yung dalawang statue. Yung isa, shark. Yung isa si Neptune. Basta yun, katulad na sinasabi ni Stefan na wala masyadong diving shop. So, parang ayan talaga. We're alone. We're alone here in Sipaway. And it's a beautiful thing. Visibility was quite poor because of the weather, but at least, you know, mere fact that nakita namin yung dalawang statue, it's something new. Hey, di ba? Each and every time you dive, you wanna see something new, and we found something. After diving, meron ding resort na relaxing. Dito, pwedeng magpahinga. Siyempre, kumain ang mga bisita. So, nandito tayo ngayon sa Sipaway Island, which apparently means safe away island. Na apparently, pinupuntahan to ng mga tiga San Carlos City. Ito lang yung parang isla na malapit sa San Carlos City na pinupuntahan ng mga tao dahil during the World War II yata or I. Sinasabi nila sa akin, kunento lang nila na pupunta raw sila sa isla na to para maging safe sila. Anyway, first feels totally isolated. Ito lang yung resort dito sa island na to, and it's called Whispering Palms dahil I think maraming coconut trees. But anyway, it's just really isolated. Yung mga taong nakikita ko dito ay yung mga staff at yung tumatakbong producer. But you know, we dove with other German visitors na apparently nagtayo sila ng bahay dito like mga 10 years ago. Anyway, they love the place because it's just really far away from civilization, kinda. But still, meron ka pa ring comfort na nakukuha from, you know, food coming from a restaurant because it is, after all, a resort. Ay, ba't ako nandito? Dito ako. Anyway, nag-serve sila. Grabe, ang dami para sa akin. Fast forward. So, kakatapos na namin mag-dive. Good dive. They're the only dive shop here. Apparently, there are like 20 plus dive sites. So, if you want to extend longer here, just by, you know, just yung primary objective mo is just to dive, so be it. Our German friend, who we just met a few hours ago, said it's their third week.
And guess what? It's summer there in Germany. Usually kasi pupunta mga tao, mga tiga Europe dito sa Pilipinas dahil winter. No. It's summer there, which means they just really love the place. Sabi din tayo sa San Carlos. Like, I totally get it. Sabi nila, mga people from Negros, yeah, sila yung bumibisita dito. Manileño, hindi. I totally get it. You have to fly from Manila to Bacolod. Take a probably 2.5 ride going to San Carlos, and then take a few, I don't know, 20-minute boat ride papunta dito. So medyo mahaba. Pero, what you get? Tranquility. So peaceful. Kayo lang. Takot nga ako baka it's a ghost resort. Hindi totoong tao yung mga nakikita ko. No, I'm just kidding. But yun you feel. Sarap, mahangin. Kahit na it's not the best weather, it's just chill weather. And like, sometimes you like it like that. It's just quiet. Nakakayak siya. Nakakayak siya. Kain tayo. Ang simpleng isla ng Sipaway. Ang mga tao dito, simple rin lang ang kaligayahan. Tulad ng simpleng-simpleng bukayo at pan de Bisaya. Mga ate, Silvaro. Opo. Para sa mga hindi nakakalam, ano po ba ang Silvaro? Ang Salvaro po ay yung tinatawag dito sa amin sa Negros na dito sa Sipaway na Oh. Pan Bisaya. Pan Bisaya. Oo, So, ano siya? Tinapay. Oo po, Ayan. tinapay. Sige, pakita niyo sa amin kung paano niyo ginagawa ang Silvaro. Okay lang magbisaya po. Bisaya. Konti Kahit lang hindi ako to. nakakaintindi. Konti lang tubig. Okay. Ano ba tubig sa Bisaya? Tubig. 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 At saka ito yung yes na pampatubo natin Sigurado sa... ka hindi no yan, no? Yes. Yes po. Yes. Ito po yung yes pag hindi pa nalagay sa... Hindi pa natunaw. Palsa. Opo, pampalsa ng tinapay. Yes. Isang simpleng pagkain na may simpleng ingredients. Siyempre, simple rin ang paraan ng pagluluto. Wala nang komplikasyon pa. Lagyan ng asukal. Syempre. Tunawin, dalawang ganito lang. Ha? Pagkatapos, kunting asin. Tapos tunaw. Okay. Tunaw lang. Pwede magbisaya. Pwede, Bisaya lang. Bisaya lang. Balik-balik. Balikban. Tapos, at saka ilagay yung Kinayod na niyog. Meron po ba kayo dito ng local TV show? Parang feeling ko meron kayong cooking show, no? Ang galing yung dalawa. Galing. May dynamics. Meron kayong chemistry. Ano lang, sir? Nag-practice? Nag-practice lang. Ilagay na yung flour. Lord. Unti-unti lang. Okay. Pangmasa. Kapag wala ang camera talagang hindi kayo gumagamit ng plastic, no? Talagang... Gumagamit, sir. Ay, ng gumagamit gloves. ka na. Opo. Tapos yun na yun. Opo. Ito na yun. Yun na yung main ingredients ng Silvaro. Opo, ito na. ibang halo. Walang ibang halo. Walang ibang Walang ibang ingredients, sir. Ito lang. Pagkatapos dito, sir, i-ready na yung dahon. Ito. Tsaka doon ilalagay. Tapos, pwede rin ikaw, sir. Yan yung gloves, sir. Okay lang. Pwede rin ikaw, sir. Yan yung gloves. Lagay mo lang, sir, ganito. Bali, 3 piraso. 3 piraso sa isang dahon. Okay. Hi! Love it! Ito yung finished product namin. Oy! Solid yung ano niya, no? Kaysa sa mga pandesal na nabibili mo lang sa bakery, no? piso lang, busog ka na. Baka gusto mo ng kape, sir? Meron kayong Native na dyan? kape. Mga ilang araw to kapag hindi nyo inano? Mga 3 days po. Pero pag niref, hahaba, malamang. Siguro. Siguro Hindi meron pa namin Dinala na-try. sa Maynila. Tapos, toaster. Steam na lang nila. Steam tapos i-toast. In terms of texture, malambot, kapal.
chewy. Sarap ngayon. In terms of taste, hindi siya matamis eh. Sakto lang. Lagyan mo ng butter, nakakagigil to. Pero ito po yung pandikoko. Opo, yung may laman na sa loob. So, ang laman nito ay bukayo. 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 Yes. Nagsisimula sa buko. If you don't know, mga ate, magandang hapon po. Ayan po, kayo po'y gumagawa ng bukayo. Opo. Ayan, so para sa mga paborito ang bukayo at alam lang nila paano kainin, paano nga ba ginagawa to? Ito, magbiyak muna ng buko. Buak Biyak ng muna ng buko, buko. tapos Tapos, pag matapos na, pag matuyo na yung asukal, ito ang gawin kang sabaw. Ayun pala Para yun. sumarap lalo ang bukayo. Bukayo. May tatamis pa ba ang bukayo? Kasi sobrang tamis yun talaga eh. Nakakain naman, I'm sure nakakain na kayo ng bukayo, no? Ito siguro yung isa sa mga pinakapanghimagas na sobrang tamis. Sobrang tamis. Okay. Ayun. Parang wala akong masyadong Tapos haluan ng asukal. Halo ka na usukal. Okay. tapos na isasalang na sa Salang na po. Ang resulta, simpleng sarap na iyong matitikman. Ito na siguro yung pinaka-komportableng lugar para kumain ng bukayo. Sobrang hindi ako awkward. As in, sobrang relaxed, sobrang komportable, sobrang natural ang aking... Anyway, nakabuka ka ako dahil fini-feature natin ang bukayo. Pasensya na. Ito na yung finished product natin. Meron kang dried bukayo, meron kang wet bukayo. Dito muna tayo sa wet bukayo. Wala na pa talagang tatamis pa sa bukayo. Ito yung konti lang, ayos ka na. Diba? Tapos ako kumain sa ulam. Very sweet. I mean, very, very savory and salty. Ito na lang, yung panghimagas nyo. Ayos na. That's me. Kung naubos ito, magaling kayo. Siyempre, samahan mo pa ng simpleng kulitan at tawanan, the best yan. Ang bayan ng San Carlos, Negros Occidental. Parang isang secret paradise. Isang natatagong lihim na ikinukubli at pinangangalagaan. Isang sikreto na sa sobrang ganda, gusto mong gawing eksklusibo lang sa'yo. Pero gusto mo ring pagmalaki sa mundo. Gusto mong sarilinin. Gusto mong manatili at huwag magbago. Pero gusto mo rin namang umasenso. Ang payak, malinis at masayang San Carlos City.